Yo guys, panibagong araw, panibagong cooking vlog na naman tayo. Yes sir! O siya, tara, samahan nyo ko. Bago nga pala ako pumasok ng trabaho, yung tira kong kanin ay pinapasok ko sa loob ng rep para naman sa ganun ay hindi mapanis. Para kinabukasan ay pwede kong gawing sinangag. Sayang kasi kapag masisira yung kanin sa sobrang mahal ng bigas, kaya kailangan natin maging masinop. Dahil sa panahon ngayon ay sobrang hirap maghanap ng pera, lalo na kapag wala kang trabaho. At sobrang mahal na nga rin ang bilihin. Dati nga yung itlog ay napakamura, pero ngayon nga ay sobrang mahal na. Alam nyo ba, yung pansit canton dati ay napakamura lang, pero ngayon nga ay parang ginto na yung presyo. Hindi na nga rin nakakagulat yung presyo kasi maskin dito sa ibang bansa ay mahal na rin, lalo pa kaya dyan sa Pilipinas. Minsan nga ay parang ayaw mo na lang mag-ulam dahil sa sobrang mahal na ng bilihin ay hirap na mag-budget ang mga tao. Swerte na nga lang kung nakakaluwag-luwag ka. Ultimum sardinas nga na madalas mong kainin dati ay sobrang mahal na din. Naaalala ko pa nga noon kapag bumili ako ng 3 pirasong sardinas ay pinagkakasya namin ito sa 8 tao. Dahil nga marami kami magkakapatid. Minsan nga ay kinukulang pa. Tapos nga kapag nagsasangag kami ay asin lang ang nilalagay namin. Wala ng bawang-bawang at kung ano-ano pang seasoning. Talaga yung mga panahon noon kaysa ngayon. Aalala ko pa nga nag-aaral ako ng high school ay nagbabaon ako ng tuyo at mantika. Pinaka-seasoning ng noodles. Medyo nakakahiya nga kasi ang mga kasama mo ay masasarap ang ulam. Dahil nga hindi naman kami mayaman at hindi naman kami ipinanganak na mayaman. Kaya kailangan magtiis para lang makapagtapos sa pag-aaral. May kasabihan nga, ang taong masipag at matyaga mag-aral, bandang huli ay may mararating. Kaya sobrang pasasalamat ko talaga sa Panginoon dahil nakaraos din. Hindi mo man naabot ang pinapangarap mong maging degree holder. At least kahit papaano ay nakakapagtrabaho. Degree holder ka nga kung ikaw naman tambay at palamunin. Kaya bago pa malis at kung saan saan pa magpunta ang pag-uusapan natin, uunahin ko muna itong niluluto ko kaysa makipagmaritisan. Sa mga punto nga pala neto ay binuksan ko na yung pansit canton. Kaysa naman iba yung bukas dyan. Nupit ko na nga rin pala yung seasoning para mamaya ay naka-ready na. Mas maganda yung laging naka-ready ka. Dahil kumulo na yung tubig na pinakulo natin ay ilalagay na natin itong pansit canton. Dito ko na rin ilalagay yung isang pirasong itlog. Dahan-dahan nga lang ang paglagay ko dito kasi para hindi masira yung igyok. Gagawin ko kasi ito pang ibabaw mamaya, kaya dahan-dahan ko na rin ito hinango. Nung maluto na nga ay isinaling ko na rin ito sa butas-butas para matanggal yung excess water niya. Dahil nabuksan ko na yung seasoning ay ibubuhos ko na dito. Sweet and spicy nga pala yung flavor ng pansit canton natin. Yan nga pala ang seasoning na sinasabi ko na binabaan ko dati nung nag-aaral pa ako. Kakamis nga din pala kapag naaalala mo. Sa mga punto nga pala yan ay inilagay ko na yung mga seasoning. Katapos ko nga mailagay ay minix-mix ko na ito. Dahil tapos ko na rin lutuin ay maghahain na tayo para makakain. Masarap nga din pala kainin yung itlog kapag medyo malasado ang pagkaluto dito sa egg yolk. Ilagyan ko nga rin pala ito ng spicy na ketchup. Kung ikaw nga ay nakikrib din dito sa pansit canton ay halika na at sabayan mo ko. Para sa ganun naman ay hindi ako maboard kapag kumain. Charot lang. At sa mga punto nga na ito ay kumakain na ako kasi kanina pa ako nagsimula. Sa mga punto nga na ito ay talagang gutom na ako. Timpla nga rin pala ako ng kape para kahit papaano ay may sabaw para naman mainit-initan yung sikmura ko. Dahil tapos na naman ang isang buong araw natin sa paggawa ng cooking vlog, mag-iisip na naman tayo kung anong isusunod natin i-content. Kaya kung hindi ka pa nakapalo sa page ko ay ipalo mo na ako. I-comment na din kung hanggang saan umabot ang video natin.